Para sa pagganyak, magbigay ng isang salita na maaaring makapagbigay ng deskripsyon o pagkakaunawa sa mga sumusunod na salita. Una, lipunan. Ngayon naman ay salitang komunidad. Narito ang ating mga katanungan na dapat ay masagot natin sa pagkatapos ng ating aralin ngayong araw. Walang sino mang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan. Ngunit ano nga ba ang lipunan? Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat, tipon o sama-sama. Ito ay pangkat ng mga individual na may iisang layunin o tunguhin. Kahit ito ay grupo o pangkat, ay hindi naman ito mabubura ang individualidad o pagiging katangi-tangi ng mga bawat kasapi. Halimbawa, ang pangkat ng mga mamahayag ay may iisang tunguhin o layuning maghatid ng mga bagong balita na nagaganap sa bansa at sa daigdig. Isa pang halimbawa ay ang mga guro na may iisang layunin na magpadaloy ng pagkatuto sa mga mag-aaral. Ang pangunahing layunin ng lipunan ay mapabuti at mapaunlad ang kalagayan ng bawat mamamayan upang matamo ang kabutihang panlahat. Pinagkaloob ng Diyos ang lipunan sa tao upang ito ay tumugon sa pag-unlad ng kanyang pagkatao, kabuuan at maging ng kanyang kakayahan. Anong pagkakaiba nito sa komunidad? Ang komunidad ay mula sa salitang Latin na communis na nangangahulugang common o pagkakapareho. Ang isang komunidad ay binubuo ng mga individual na nagkakapare-pareho ng interes o pagpapalagang bahagi ng isang partikular na lugar. Halimbawa, mayroong dalawang guro na nagtuturo sa magkaibang paaralan. Sila ay bahagi ng isang lipunan, isang pangkat ng mga individual na ginagabayan ng isang layunin, ang magpadaloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngunit, walang malalim na ugnayan sa dalawang guro na ito. Limitado ang mga nalalaman nila tungkol sa isa't isa. Ngunit tumating ang pagkakataon na nagsama sila sa isang scholarship at naging malapit na magkaibigan, naging magkumare at nabuo ang mas malalim pa nilang ugnayan. Naniniwala ang isa na may malaking maiaambag ang kanyang bagong kaibigan para sa paggabay sa kaniyang mga anak kung kaya ito ay ginawa niya. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang bahagi ng isang lipunan ang dalawang guro kundi naging bahagi na sila ng iisang komunidad.